Ilang mga lugar sa Southern Luzon at Eastern Visayas inaasahang magtataas ng state of calamity dahil sa patuloy ng mga malalakas ang ulan at mataas ang mga pagbaha. Dahil sa patuloy na epekto ng shear line sa Southern Luzon na magdudulot pa rin ng tuloy-tuloy na pag-ulan ngayong araw sa buong bahagi ng Bicol Region, Southern Luzon at buong Eastern Visayas area. Siyempre, damay pa rin ang bahagi ng Northern Mindanao area. Northern Luzon, kasama na ang bahagi ng Central at Metro Manila, ay makakaranas pa rin ng katataman na gloomy at maulap na lagay ng panahon. Mga pagkulog at pagkidlat pa rin iiral sa baybayin ng Bicol Region at Eastern Visayas. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, November 22, 2023. Oras nating boys from may umaga ay alas 9:48 na ng umaga. Wala tayong masyadong ganap, halos ay stationary lamang kahapon na magiging malamig at gloomy na may mga kaulapan pa rin na iiral lalo na sa bahagi ng Metro Manila, Central Luzon at extreme Northern Luzon. Dahil sa patuloy pa rin na umiiral na ating amihan, kaya magdudulot pa rin mga kaulapan dyan bukod sa mga malamig na temperatura o simoy ng hangin lalo na nararamdaman natin sa hapon at sa gabi. Pero sa ating lightning detection system, dito sa may baybayin, sa silangang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas, ay patuloy po dahil pa rin sa ating umiiral na shear line sa Southern Luzon pa rin na nagpapatuloy ng mga malakasang pag-ulan sa area nito ng silangan ng Visayas at parte ng Bicol Region, Masbate area at Leyte, sa hilagang bahagi ng Leyte na mas inuulan ngayon, na sa ibang mga bayan dyan ay lagpas sa bewang o halos sa yung ibang bayan ay abot leeg na daw ang taas ng pagbaha dyan. Ilang mga kababayan na raw natin ang nailikas dyan ayon sa mga kumakalat na ng mga balita sa iba't ibang mga social media natin. Well, hindi naman tayo nagkulang sa ating mga babala na asahan talaga ang malakasan ng pag-ulan at asahan na mapagbaha sa area na yan habang umiiral ang ating shear line. Sa ating overcast, sa ating current conditions, overcast, gloomy po, mahangin at ilang mga maulap pa rin dahil pa rin sa umiiral pa rin na lamig at salubungan ng mainit na hangin dito sa amin sa Caloocan at silang bahagi ng Metro Manila at Northern Luzon. Very natural na yan ngayon, lalo na magdi-December na at expected yan tuloy-tuloy yan hanggang nitong December. Sa lowest temperature na naitala naman ng aking weather station kaninang 5:55 AM ay stationary halos na pinakamababa at 24.9 degrees Celsius. Kahapon medyo katamtamang maalisangan ang naitala pa rin sa amin kahapon ito ng hapon 1:03 PM na umabot ng 32.1 degrees Celsius na temperatura. Ibig sabihin lamang yan ay inaasahang bahagya rin na mataas ang aming heat index, nasa 39.7 degrees Celsius ang temperatura namin o heat index kahapon dito sa Caloocan. Meanwhile, kung titingnan natin sa heat index nationwide mula sa mga weather stations si Pag-asa, halos wala pong nakataas na heat index. Dahil nga po sa patuloy pa rin na pag-ulan at maulap sa silangang bahagi ng bansa at sa kanluran naman ay typically ay mababa ang temperatura dahil naman sa umiiral na hanging amihan. So, halos moderate lamang ang pinakamataas na heat index ayon dito sa records ni Pag-asa. So, ibig sabihin lamang halos sa pare-pareho kaming nasa halos sa moderate lamang na mataas ang aming heat index. Pero lumalabas pinakamataas sa amin sa Caloocan City at 39.7 degrees Celsius na pinakamataas na heat index sa bansa. At kaka-refresh lang ng aking webpage, mukhang merong bagong low pressure na namataan ng aking weather monitoring system na tinawag ng 99W. Pero nasa labas ito ng ating bansa, sa ating PAR. So mamaya-mayang konti ay i-discuss natin yan kung ano at saan ang location yan. Dahil kalalabas lang yan ngayong alas 9:48 ng umaga.
Sa ating PH 16 past 24 hours, nangunguna pa rin ang San Jose naman. Diyan sa may Mindoro na umabot sa 34.2 degrees Celsius, ang pinakamaalinsangang temperatura. Sa Baguio City naman ay lowest na sa kanila ang 15 degrees Celsius. So mukhang tumataas ng bahagya uli yung lowest temperature sa Baguio City na nasa 15 degrees Celsius ang temperatura. Kahapon yata mga na around 15.4 degrees. Ngayon 15 degrees Celsius sarado ang pinakamababang temperatura sa Baguio City. So sa mga gustong magpunta ng Baguio, well, napakalamig na po yan na maituturi. Sa Inulan naman, ang bahagi ng Dipolog na umabot sa 42 mm ang total rainfall. At wala pa rin kaming naitalang pag-ulan sa nakalipas na halos 2 linggo na mga folks. Sa ating actual humidity, bahagyang mataas po ang ating humidity at 71%. At tumataas pa rin ito ng 2% since last hour. Pero mataas din ang ating atmospheric pressure pa rin o stationary na mataas at 1,012 hectopascal. So, despite na tumataas ang humidity, umiiral pa rin kasi ang ating amihan. Kaya yung dryer nito, yung high pressure area ay dama pa rin sa Metro Manila. Mataas din na ating air quality at moderate ang ating air concentration at 74. So, magmask po tayo ngayong umaga dito sa bahagi ng Metro Manila dahil expected na hindi maganda ang air quality natin ngayong umaga. At sa ating high tide and low tide status, may 2 hours and 45 minutes pa to maximum low tide. So, bad news pa rin sa maliliit nating mga isda. Medyo layo-layo po muna kayo sa Pampang na Manila Bay pa rin. Diyan pa rin kayo sa may bandang West Philippine Sea. Kayo pwedeng lumayag, bagamat mag-ingat dahil inaasahan pa rin mataas ang alon sa bahagi ng yan. Typically, mga within 5 nautical miles. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6 o'clock AM, sarado, at inasahan lulubog ito mamayang 5:23 PM. Ang ating 68% illuminated na po na waxing gibbous ng sinag ng buwan ay mamayang hapon naman ng 1:37 PM ito sisikat, at kinabukasan na ng madaling araw naman ito ng 1:51 AM lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, inaasahan magiging partly cloudy ating maghapon. Gaya na aking sinabi kahapon, magkakaroon tayo ng maliit na chance na pag-ulan, 10 to 14% chance na uulanin. So, maliit lamang ang chance. Ganon din bukas, may mga partly cloudy pa rin na maghapon, halos stationary at mababa rin ang chance na pag-ulan, mga 19 to 20% ang chance ng pag-ulan. Magkaroon man, typically, mga light rain showers o drizzle lamang ito na hindi nagtatagal at halos parang ambon-ambon naman kung sakali. So, expected natin ang stationary na weather condition natin sa Metro Manila na ganito na may mga partly cloudy at maginaw, lalo na sa hapon at sa gabi at madaling araw. Well, diretso agad tayo sa ating ginagamit na live o halos real-time na satellite imagery para sa lagay ng ating panahon mula sa extreme ng Luzon, halos stationary kahapon dahil nga rin sa umiiral natin na amihan sa buong bahagi ng Lolo Luzon na umaabot sa Central at Metro Manila. Makakaranas pa nito ng mga ilang kaulapan, mostly partly cloudy dahil nga po sa magiging mahamog ang ating himpapawrin lalo na sa hilagang bahagi ng Luzon dahil nga po sa ating amihan. Especially sa matataas na bundok, expected na po natin na mas mahamog yung ating paligid ngayon dyan. Halos sa zero visibility sa mga aakyat ng Benguet at Baguio City. Ingat na lamang sa mga bibiyahe ngayon dahil expected na mahamog dyan at patuloy na magkakaroon ng mga maulap dahil nga po sa umiiral pa rin natin na amihan, especially sa bahagi ng Cagayan Valley, Isabela at Kasiguran, Aurora. So wala tayong maikukomento dyan, magkaroon man namang pag-ulan. Gaya na aking sinabi kanina ay maliit ang chance nito at 14% lamang. Pero mula dyan sa may bandang Calabarzon, sa may bandang Batangas, Laguna area, magiging maulap din. So, expected din halos kapareho sa Metro Manila na magiging maaraw at hinaasahan din ang malamig na simoy ng hangin. Kaya, expected ang karamihan sa atin ngayon ay makakaranas ng mga pag-ubo at dry cough. So, uminom ng mainit na tubig na lamang siguro para maibsan o maiwasan ang mga pag-uubo dahil magiging uso na naman ang mga pag-ubo-ubo at sakit ng ating lalamunan dahil sa ating ganitong klima. Asahan yan mga folks, lalo na pagpasok ng December mga folks
Sa silangang bahagi ng Luzon, mula Baler, Aurora at ang buong bahagi ng Quezon Province, magiging kalat-kalat pa rin ang mga pag-ulan dyan na may mga pagkilat na pagkulog dahil sa surface trap at ng ating shear line na kung titingnan natin sa ating water vapor surface, ay makikita pa rin ang patuloy na pag-iral ng ating shear line sa bahagi nito ng Southern Luzon o pumapagitan ng Camarines Norte at Bicol Region, yung pinaka-edge o dulo na o pagitan ng dalawang salubungan ng mainit at malamig na hangin, dulot ng ating Easterly sa may silangang Pasipiko pa rin. At malamig na hangin naman mula sa northeastern part ng ating bansa na daloy ng ating amihan na sumasalubong dito na nagkakos po ng shear line na nagpapaulan naman sa bahagi ng Southern Luzon at ilang bahagi ng Bicol Region, lalo na sa may Eastern Visayas at portion nito ng Masbate, Panay Island, northern part ng Cebu at Leyte area. At gaya nga po ng mga nababasa ninyo o napapanood ninyo mga balita ay inaasahang nakataas na ngayon sa state of calamity. Inaasahang magde-declare na yan dahil nga po sa sunod-sunod na pag-ulan na malalakas at patuloy na pagtaas ng tubig baha, lalo na yan sa area na yan ng pagitan ng Masbate Island, Leyte at Northern Samar area lalo na dahil sa patuloy pa rin na pag-ulan at kitang-kita naman natin ang napakataas na water vapor na lagpas 50 mm pa rin ang tuloy-tuloy na water vapor dyan sa area na yan dahil sa tuloy-tuloy po na shear line na pumapagitan dyan. So ingat mga folks at gaya na akin laging paunang sabi pa rin ay kailangan na makipag-coordinate tayo sa ating LGUs, lalo na sa ating Disaster Coordinating Council para sa evacuation plan dahil expected po talaga ang patuloy na pagtaas ng tubig baha dyan dahil tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan at kita naman sa ating mga satellite imagery ang tuloy-tuloy na trap o surface trap dahil sa tuloy-tuloy pa rin na easterlies at northeast monsoon na nagdudulot pa rin ng malawakang shear line sa pagitan na yan. So automatic po ang buong bahagi ng Bicol Region mula sa may bahagi ng Iriga, papasok na Legazpi, Sorsogon, damay na ang Catanduanes. Asahan pa rin ang mga moderate and heavy rain showers. Pasulpot-sulpot man to pero malakasan naman ang buhos kapag ito ay bumuhos kaya ingat mga folks. At sa buong bahagi ng Masbate area at sa bahagi rin ng isla na yan, pagitan ng Masbate, dyan sa may bangad ng Burias Island, Bulan, at dyan sa bahagi ng Biliran Island sa Leyte, at bahagi ng Tacloban, Ormoc, Palo, at sa may Northern Samar naman, ang buong Lawang, Allen, Katarman, at Pambuhan, Calbayog, hanggang dyan yan sa San Policarpio at bahagi ng Eastern Visayas pa rin sa may Baborongan City, Eastern Samar, expected na pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan. At sa mga bahagi ngayon nasa sentro ng pagitan ng Masbate ay mas makakaranas ng mga moderate and heavy rain showers pa rin to violent rain showers anytime pa rin ngayon maghapon dahil nga po sa tuloy na ating shear line. Kaya ingat po at kung maaari mag-evacuate na lamang mga folks. At sa bahagi naman ng Mindoro pa, bukod sa medyo particular dito muslikaw di ang buong bahagi ng Mindoro hanggang dyan sa may Coron, Palawan, expected pa rin ng mga isolated rain showers at magiging katamtaman sa bahagi ng Puerto Princesa. Pagdating naman ng Brooks Point at Batarasa, magiging maulan pa rin ang areas ninyo dyan dahil sa extension ng dulo ng shear line na nagdudulot po ng surface trap dyan, ay asahan din ang mga moderate and heavy rain showers. So sa the rest ng Visayas, dyan sa may bahagi ng west portion ng Visayas, magiging maulap din at isolated rain showers ang aasahan ng ilang bahagi sa Panay Island, dyan sa Iloilo at San Jose de Benavista. Sa may bandang Negros Region naman, sa bahagi ng Sipalay at Kabangkalan, siyempre damay ang Bacolod City, hanggang Dumaguete magiging party tumusrikaw din ng Iral despite na mataas po ang humid natin dyan o maalinsangang temperatura. Sa may Cebu, sa Central Visayas, asahan din po ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga asahang pagkilat at pagkulog. Damay ang Tagbilaran, Panglao, Siquijor at bandang Bohol Region. At nabanggit ko na nga po ang bahagi ng Leyte Eastern Samar Region na asahan pa rin ang mga ilang kalat-kalat na moderate and some heavy rain showers pa rin. At sa huling bahagi sa may Mindanao area, lalo na sa northern part ng Mindanao ay asahan po ang mga pag-ulan at kalat-kalat po yan na may mga pagkilat pagkulog despite din na mainit at mataas ang humid na alinsangan na temperatura sa area na yan. Pero ito sa bahagi ng Surigao del Norte, ilang buong bahagi ng Agusan del Norte hanggang Agusan del Sur, especially dyan sa may bandang silangan ng Mindanao mula Tandag hanggang Hinatuan, magiging party tumusrikaw din ng Iral at magkakaroon ng mga isolated rain showers.
Pero expected pa rin naman may pagsikat ng araw at maalinsangang temperatura sa may Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Sorsogon area, BARRM at Davao Region area. Despite na magkakaroon ng mga ilang partly cloudy ang iiral na maghapon, lalo na sa northern part ng Mindanao, expected pa rin ang maalinsangang temperatura, lalo na dyan sa may bandang Zamboanga nga, BARRM at Sorsogon area. So wag na lamang masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw at magdala po naman ng galang, hindi lang sa tinding sikat ng araw, kundi sa mga inaasahang isolated rain showers na may mga pagkilat at pagkulog lalo na sa hapon, sa gabi, maging ng madaling araw. Samantala ay kaka-update lang kanina mga 9:45 AM ngayon ay nagkaroon tayo ng bagong low pressure area. So far, insignificant pa naman ito sa ngayon pero itinaas ng aking tropical cyclone sector bilang 99W. At as of 10 o'clock AM ngayon, so far mataas ang kanyang atmospheric pressure at 1,009 hectopascal. So maaaring hindi rin ito magtatagal at maaaring i-dissolve din kaagad sa loob ng 24 oras kung sakaling mag-retain o ma-retain ganyang kataas ang kanyang atmospheric pressure. Bagamat malayo ito sa bansa at kung titingnan ninyo, nasa may bandang Indonesia area ito, o pagitan ito ng Malaysia at Brunei, yung pinakasentro niya, ay mukhang hindi ito banta sa bansa, itong low pressure area kung sakali ito ay mag-intensify o lumakas. Pero sa ngayon ay base sa ating obserbasyon, maaaring i-dissolve din kaagad dyan sa loob ng 24 oras. So tingnan na lamang natin, and so far malayo naman ito dahil sa may bandang southeast ito ng Palawan. Kung susukatin natin ang actual na distansya nito, ay kung susukatin ay nasa layong 890 km southwest ito ng bandang Balabac dyan sa may Palawan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o pagitan ito ng Malaysia, Brunei at ng bandang Ho Chi Minh City sa Vietnam. So malayo-layo ito sa teritoryo ng ating bansa, so hindi ito masyado threat o banta sa Pilipinas. At kung pagbabasahin naman natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring ay dahil sa nakataas ang anomaly kasi sa bahagi ng Vietnam at Malaysia, kaya tumaas ito bilang 99W. Pero gaya na aking sinasabi ay malayo ito sa banta ng Pilipinas. And after dyan, wala na tayong namamataan na anumang pamumuo ng anomaly na possible na Tropical Cyclone Development. Halos wala na po. At maging sa ating Global Spectral Model, ay nakikitaan lamang ang slight circulation dito sa may pagitan ng Vietnam at ng Malaysia area. Pero sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa may silangang bahagi ng bansa, ay wala tayong expected na anumang bagyo. Gaya nga na aking sinasabi, ay expected hanggang this coming weekend po, ay wala tayong mamamataan na anumang sama ng panahon sa silangang bahagi sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Wala rin tayong magiging komento sa mga computer models, dahil tahimik po ang mga computer models natin ngayon at wala tayong expected na pamumuo ng sama ng panahon. Maliban lamang sa pamumuo palagi ng ating sea line sa may bandang Southern Luzon na magdudulot ng mga pagbaha at tuloy-tuloy na pag-ulan sa bahagi ng Northern Samar, Masbate area, Northern Leyte at ilang bahagi ng Panay Island. At dahil dyan ay manatili pa rin bahagyang mataas ang alon dyan sa may northern seaboards ng Northern Luzon, dyan sa bahagi ng Batanes Group of Islands at sa northeastern seaboards ng Cagayan Valley area, Kasiguran Aurora of course at Isabela of course. Sa may bandang Bicol region naman, sa may bandang Camarines Norte seaboard at dyan sa may bandang Catanduanes area. Sa may kanluran naman ay bandang Ilocos Norte, sa seaboards ng Ilocos Norte medyo bawal pa rin dahil maabot pa rin ng 1.25 meters ang alon dyan sa lugar ninyo. So, yung malilit nating mga mangingisda, medyo bawal po muna. Pero sa may bandang east portions ng Samar region, pababa ng Eastern Mindanao seaboard, mukhang medyo kaya-kaya na pong lumayag. Timingan na lamang ninyo po dahil inaasahan pa rin medyo may mga bugso pa rin ang hangin at gale forces, epekto ng ating easterlies. At sa norte naman ay ang daloy ng jet stream ng ating amihan, yung hangin na amihan. Malakas po ang sipa niyan mga folks, despite na malamig din. Kaya ingat na lamang sa mga mangingisda natin, mga folks. Sa mga magtatanong kung babahain pa rin ba? Well, kahit na
Binanggit ko na nga kanina na babahain, pero kung gusto niyo ng actual na evidence ay manatiling mataas pa rin ang tsansa na pagbaha sa bahagi ng buong Bicol Region, buong Visayas area, ilang bahagi ng Mimaropa sa buong Palawan, at dyan sa may bahagi ng Mindoro Occidental, at sa northern part ng Mindanao, kabilang daw ang Zamboanga Peninsula na ayon sa General Flood Advisory and Warnings mula kay Pag-asa sa data feed ay nakataas pa rin sa red warning ang potential na babahain sa mga naka-indicate sa mapa. Siyempre, lalo na itong pagitan nito ng Legazpi City, Masbate, Katarman, Catbalogan, at Dolores dyan sa may Samar ay expected pa rin ang pagtaas ng pagbaha dyan. So, ingat-ingat pa rin mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, November 22, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, November 22, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa mga detalye na gusto niyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga, lalo na sa mga pagkidlat. Kung gusto niyo malaman kung ilan ang mga total na lightning strikes, makikita ninyo yan. I-click niyo lamang sa aking dashboard sa my Blitz section para makita kung gusto nyo malaman ang detalye regarding lightning strikes at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.